Isa-solve natin itong problem sa linear algebra no, under matrix inverse. So, given matrix A, solve for A inverse, no? Or yung may negative 1 na yan, ibig sabihin yan inverse. So, paano ba natin i-solve yung inverse ng matrix? Actually, may formula na to, no? Pero, wag mo natin i-try yun, no? Try mo natin yung conventional way, no? So, i-rewrite natin yan as ganito, no? Copy na natin yung matrix. Then, dito, sa kanyang right side, yung identity matrix. Familiar sa identity matrix, di ba? Yung 1, diagonal mo ay 1, then yung lahat ng element mo ay 0. Okay, yung identity matrix. So, pati mo kuha yung inverse, eto, dapat ang goal natin is mapagbaliktad natin. Di ba nandito yung identity matrix mo sa right side? Dapat, ang goal mo is magpa-transform mo siya into sa left side, no? So, meaning, ano yung sabihin mo? Etong nanditong number sa left side, dapat maging identity matrix. Okay, using row operation. Tapos, pag identity matrix na itong nasa left side, kung ano yung nandito sa right side, yan yung inverse ng ating original matrix. So, sige, try natin. Di ba? Ang goal natin ay 1, 0, 0, 1, no? So, pag mag-solve pala tayo nito, pababa. Start tayo sa first column, no? Pababa, pag ganito. After nyan, ito. So, what do I mean by that? Una mong isa-solve yung 1. O, 1 na yan, wala na tayong problema. Itong 3, gagawin mong 0. After nyan, yung negative 2, gagawin mong 0. After nyan, yung 4, gagawin mong 1. Okay, so ganyan yung idea niya, no? Sige, paano ito isa-solve? Sabi ko, di ba, 1, 0, 0, 1. Pag ano na pababa. Itong 1, okay na tayo dyan. Itong 3, kailangan natin mapa-0. So, anong gagawin natin dyan? I-add natin siya sa first row. Kaya lang, mapapansin mo, 1 and 3, hindi sila same ng coefficient, no? So, ang gagawin mo, i-divide times mo muna ito ng negative 1/3, yung row 2. Eh, bakit? Kasi pag times mo yung 3 ng negative 1/3, magiging negative 1 to. So, pag pinag-add mo yung row 1 at row 2, magiging 0 na yan, diba? So, sige, try natin. Copyin mo lang yung row 1 kasi nga, hindi ka naman nag-apply ng operation dyan. Negative 3 times negative 1/3, that is negative 1. 4 times negative 1/3, that's negative 4/3. 0 times negative 1/3, 0. 1 times negative 1/3, negative 1/3. Then you're going to add row 1 plus row 2. Okay? A inverse is equal to 1, negative 2, 1, 0. 0. Negative 2 minus 4/3, ilan yan? 2 minus 4/3, that is negative 10 over 3, no? Sige, add na lang naman yan. 1 plus 0, to 1. Negative 0 plus negative 1/3, negative 1/3 pa din. Okay na, na-achieve natin yung goal, no? 1, 0. Next, sabi ko nga, pababa tayo, no? Tapos na tayo dyan, ito naman, yung negative 2, ang goal natin dyan ay mapa-0 yan. Okay? Paano niya mapapa-0, no? Ang gawin natin is dapat eto, i-add natin kasi yung negative 2, i-add natin siya sa row 2. No? So, dapat eto, 2 yung coefficient niya. So, ano yung multiply natin sa negative 10 over 3 para maging 2? So, simply, negative 10 over 3 times x, hindi pa sila natin alam, dapat na equal yan sa 2. Diba? So, cross-multiply mo lang, negative 10x is equal to 3 times 2, that's 6. Divide mo by negative 10. So, x equals negative 3 over 5. Okay? So, pag tinimes natin ng negative 3 over 5 yung row 2, magiging 2 siya. Okay? So, yun yung gagawin natin. Negative 3 over 5, row 2. Okay? So, urong ko lang ito. Gano'n lang naman siya. So, yung goal mo dapat same coefficient para pag pinag-add mo, mag-0 yung negative 2. No? So, copyahin ko lang uli yung row 1 kasi ang nag-apply tayo ng row operation sa row 2. Okay. Row operation natin, negative 3/5 times row 2. So, negative 3/5 times 0. 0 pa din. Negative 3 over 5 times negative 10 over 3. Na time solve natin yun, that is positive 2. No? 1 times negative 3/5, negative 3/5. Negative 1/3 times negative 3/5, makancel yung 3 dyan, no? That is 1/5 na lang. Diba? Diba? Negative 1/3 times negative 3/5, makacancel lang yung 3. So, positive 1/5 na. Okay.
Now, puwede natin pagka-din yung row 1 plus row 2, okey? Kasi 'di ba, mapapansin mo parehas sila ng coefficient. So, gano'n lang naman 'yan 'no. A inverse is equal to row 1 plus row 2, 1 plus 0, 1. -2 plus 2, 0. 1 plus -3 over 5, that's 2/5. 0 plus 1 over 5, 1 over 5. Then kopyahin mo lang yung last row. Okey na, we're almost done, 'di ba? Sabi ko pababa, 'di ba? So, 1, 0, 0, 1. Ito, kailangan maging 1 yung 2, yan na yung last step. So, paano magiging 1 yung 2? Simply multiply it by 1/2. Okay, 1/2 R2, 'di ba? And we are done. Okay? A inverse is equal to, kopyahin mo lang yung first row kasi hindi ka naman nag-apply ng row operation diyan. 1/2 times 0, 0. 2 times 1/2, that's 1. -3 over 5 times 1/2, -3 over 10 'no, times 2 mo lang ilalim. 1/2 times 1/5, 1 over 10. Okay, now na-achieve natin yung goal, 'di ba, ito. Kanino nasa right side yung identity matrix natin, ngayon nasa left na siya. And ito yung ating inverse. Okay, so therefore ang inverse natin ay A inverse, that is 2 over 5, 1 over 5, -3 over 10, and 1 over 10. Yung ating answer. Yan. Okay, actually yung 2 by 2 matrix may shortcut 'to 'no, pero hindi ko na muna siya i-di-discuss 'no, kasi nga ano, eh, yung shortcut na yun applicable lang siya 'pag 2 by 2 matrix. 'Di ba? So, paano 'pag 3 by 3 na 'no? So, kailangan alam din natin yung ganitong way 'no. Okay, so yun, ganun lang yung pagkuha ng matrix ay inverse ng 2 by 2 matrix. So, yun lang.